Nagpahayag ng suporta ang Energy Regulatory Commission sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA na tanggalin ang system loss charge na dagdag pasanin sa mga consumer. Sinimulan na rin ng ahensya ang pagkilos para sa proseso nito. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Nagsisimula na ang regulatory process ng Energy Regulatory Commission para alisin ang value-added tax o VAT sa system loss charge, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa ERC, kasalukuyang inihahanda ang draft resolution na nagtuturing sa system loss bilang government-mandated pass-through cost na hindi dapat saklaw ng VAT. We fully support the SONA directive for the removal of system loss. Then whatever the Congress will issue as an amendment to PIPIRA or any new law dealing with removal, phase out of system loss, whether as a total system loss composed of technical and non-technical or phase in, we will find a way to be able to implement it. Bagamat maliit lamang ang bawas sa buwan ng bil ng kuryente, ayon sa ERC, may micro-savings ripple effect ito sa mga pamilya. Sa halip na mapunta sa buwis ang bayad para sa kuryenteng hindi nagamit, ang matitipid ay maaaring ilagay sa pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa ERC, kapag naaprubahan at naipatupad na ito kasama ang Bureau of Internal Revenue o BIR, hiwalay nang irerehistro ang system loss charge bilang isang VAT-exempt item sa bill. Both agencies, the BIR and the ERC, will be able to effect administratively the removal of the 12% VAT on system loss without awaiting any legislative action on the matter. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng 12% VAT sa system loss, ang isang tipikal na pamilyang gumagamit ng 200 kilowatt-hours ay makatitipid ng 172 pesos and 80 centavos hanggang 432 pesos taon-taon. Halagang sapat na para makabili ng humigit kumulang 4 hanggang 10 kilo ng regular milled rice sa palengke. Sa ngayon, isang public consultation ang kasalukuyang isinasagawa upang makakuha ng komento mula sa mga generation companies, distribution utilities at mga consumer. We will just abide by whatever the DOE comes out, the issuance of DOE a policy pronouncement as regards system loss, and we will abide by that and come out with a regulatory framework that will ensure its objective is attained and implemented. Matapos ang konsultasyon, kailangan pang amyendahan ng BIR ang Revenue Memorandum Circular No. 602026 upang opisyal na maitala ang system loss charge kasama ng iba pang VAT-exempt charges tulad ng lifeline subsidy at fit-all. Bukod sa mga hakbang na ito, nakahanda rin ang regulatory framework ng ERC na umangkop kapag tuluyan ng naipasa ng Kongreso ang mga iminumungkahing amyenda sa EPIRA Law para sa permanenteng pagpapatupad nito. Elijah Canlas para sa Bayan.